Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Today is July 26, 2024. Araw po ngayon ng Biyernes. Bukas ay July 27, 2024. Araw po ng Sabado. Tulad ng ating nakagawian, the usual, tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral tungkol sa mga salita ng Diyos. And again, the usual din, advance tayo ng isang araw dahil sa dahilang puno nga po ang aking mga schedule sa umaga ng gagawin. Kaya ulit ang ating mga pag-aaral ay gagawin sa gabi, ating gagawin sa gabi o hapon. Nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta at sumasama sa akin sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ako po'y natutuwa. At sana sa inyong pakikiisa, alam ko rin naman, natutuwa ang Panginoon. So, simulan na po tayo ang ating tatalakayin ngayong gabi, ang ating pag-aaralan ay ang Ebanghelyo bukas na gagamitin sa ating mga Katolikong simbahan sa mga misa. O simulan na po tayo, ngunit again, bago ang formal na pagsisimula tayo manalangin. Inaanyayahan ko po kayo manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fires of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and they shall renew the face of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pananalangin. Patnubayan tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ng Kanyang mga salita ngayong gabi. Simulan na po tayo. Ano ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas? Share screen na po ako. Okay, ito po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas. Tuloy tayo sa pag-aaral mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 13, mga talata 24 hanggang 30. Ito po ang Ebanghelyo bukas, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Sanggabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Nagasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Wag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po ako. So again po, mga kaibigan, mga kapatid,
Magandang gabi sa inyong lahat. Mabuti na ang panahon. Ah, Maambon-ambon na lang paminsan-minsan. Sana'y magpatuloy ito at sana'y tuluyan ng makabangon ang higit na mga nasalanta ng malalakas na pag-ulan. So, simulan na po natin ang sharing. Kung titignan natin, kung iisipin nating mabuti, ang nangyari sa Ebanghelyo para sa araw ng bukas, ang talinghaga tungkol sa mapanirang damo sa triguhan, ay katulad din ng naunang talinghagang ibinigay ng Panginoon, kung saan nagbigay din siya ng paliwanag tungkol dito. Ang tinutukoy ko ay yung talinghaga ng mga hasik. Nung ibinigay ng Panginoong Hesukristo ang talinghaga ng mga hasik, nagbigay din siya ng paliwanag dito. At ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas, ang talinghaga naman tungkol sa mapanirang damo sa triguhan. Ang katulad na talinghaga ay nagbigay din siya ng paliwanag. Nasabi ko po dun sa inyo sa una kong video, dun sa sharing ko, dun sa talinghaga ng mga hasik, may personal akong paniniwala na kapag ang Panginoon na ang nagpaliwanag tungkol sa kanyang mga sinasabi o tungkol sa kanyang mga itinuturo, wala nang dahilan para ipaliwanag pa ito ng may ibang kahulugan. Okay? May ibang kahulugan na hindi dapat baguhin ang pinaka-ibig sabihin ng Panginoon sa kanyang sinasabi. Na siya mismo ang nakapagbibigay ng eksakto o tamang paliwanag doon sa kanyang mga sinasabi o tinuturo. And then, alam niyo po, ang nangyari, a friend told me, but you can expand it. But you can expand it. Nung sinabi niyang you can expand it, inisip-isip ko, what does it mean to expand? Hindi naman ibig sabihin, and then naisip ko, hindi naman ibig sabihin na pag sinabing in-expand, babaguhin mo na ang interpretasyon, babaguhin mo na ang kahulugan. Pwede ring to expand means to make it larger. How can you make it larger? By putting emphasis doon sa mga bagay na talagang dapat bigyang emphasis, bigyang diin. Okay? Ang ginawa natin nakaraan, di naman natin binago yung interpretasyon ng Panginoon doon sa talinghaga ng mga hasik. Di natin binago. Ang ginawa natin, dinitalye natin isa-isa. Inayos natin, no? Inayos natin ang analogy. Ganun din ang gagawin natin ngayong gabi para sa Ebanghelyo bukas. We will expand it. Tama yung kaibigan ko, we will expand it. Bibigyan natin ng detalye, ng emphasis, ng diin, yung mga dapat bigyang diin. So, ganito yon. So, bilang panimula, tignan natin ang analogy ng Panginoon sa kanyang paliwanag. Paano natin yun makikita? Makikita natin yon kung pupuntahan natin yung paliwanag ng Panginoon. Share screen po uli si Sir. Pupuntahan natin yung paliwanag ng Panginoon sa kanyang talinghaga tungkol sa mapanirang damo sa triguhan. Wait lang po. Share screen si Sir. Okay. So, binasa ko kanina yung talinghaga tungkol sa mapanirang damo sa triguhan. Ngayon naman, babasahin ko naman sa inyo ang interpretasyon o ang paliwanag ng Panginoon tungkol nga doon sa talinghagang iyon. Talinghaga tungkol sa mapanirang damo sa triguhan. Okay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito naman po ay nasa talata 36 hanggang 43. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo
ayon kay San Mateo. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid." Sumagot si Jesus, "Ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na nagasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinipon at sinunog, ganon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila mga ito sa lumalagablab na pugon, at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Stop share na po ako. So, yun po ang paliwanag. Maganda na kung babalikan nyo itong video na ito, okay, yung ebanghelyong ating pinag-aaralan, maganda pong inyong buksan ng inyong mga Biblia at ito'y basahin. Ilagay ninyo sa inyong harapan, tapos reviewin nyo ang videong ito. So, tignan natin yung analogy ng Panginoon, paano niya ipinaliwanag ito. Una, may mga hasik. May mga hasik. Subalit, dalawa yung mga hasik. Yung isa, mga hasik ng mabuting binhi. Yung kalawa naman, mga hasik o naghasik ng damo. Mga buto ng damo. Tumubo kasi yung mga yung mga trigo at yung mga damo. Okay? Tumubo yung mga trigo at damo. So, may naghasik ng mabuting binhi, may naghasik ng damo. Ayon sa Panginoon, ang mga hasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Sino yan? Yan ang Panginoon. Alam naman natin, ang persona ng Diyos. Ang persona ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, siya'y tunay na anak ng tao at tunay na anak ng Diyos. Di ibig sabihin na siya'y tinawag na anak ng tao, hindi na siya anak ng Diyos. Dalawa ang kanyang kalikasan bilang tunay na anak ng tao at tunay na anak ng Diyos. Okay? So, yung anak ng tao na yan, ang Panginoon yan. Ang Panginoon. Samantalang, again ha, yung mga hasik ng mabuting binhi, ang Panginoon, ang anak ng tao. Yung sumunod naman, yung naghahasik ng damo, sabi ng Panginoon, yun ang dyablo. Dyablo. So, in contrast sila. Sumunod, ayon sa paliwanag ng Panginoon, may mabuting binhi na inihasik. Okay? Yung mga hasik. Yung Panginoon, ang mabuting binhi niyang inihasik, binigyan niya ng analogy na ang kahulugan, ito yung mga taong kabilang sa kaharian ng langit. So, ibig sabihin nito, kapag sinabing ang tao ay kabilang sa kaharian ng langit, ang taong ito'y sumusunod sa mga kalooban ng Diyos. Di naman pwedeng sabihin na pinag-aharian ka ng kaharian ng langit, tapos ang mga ginagawa mo na may labag sa kalooban ng Diyos. Hindi yun ganon.
Pag sinabing kabilang sa kaharian ng langit ang taong ito'y gumagawa ng mga niloloob o kalooban ng Diyos. Ayan ang sabi ng Panginoon, ang mabuting binhi ay mga taong kabilang sa kaharian ng langit. At ayon uli sa Panginoon, meron namang mapanirang damo na inihasik ng dyablo, ito naman yung kabilang sa masama. Yun yung analogy. Tapos, may isa pa siyang sinabi, may bukid. May bukid. At ayon sa Panginoon, ang bukid ay ang sanlibutan o ang daigdig. So saan na ilalagay ang mabuting binhi? Sa daigdig. Saan na ilalagay ang damo? Sa daigdig. Nino? Ng mga taong kabilang sa kaharian ng langit o ng mga taong kabilang sa masama? Bukid, daigdig, sanlibutan. Bigyan natin ng emphasis yan. Kung iisipin nating mabuti bilang mga Kristiyano, binigyan tayo ng gawain ng Diyos o tungkulin. Nung umakyat sa langit ang Panginoon, ito ang inyong mga dapat gawin. Yung tinatawag na Great Commissioning. Ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, ang ebanghelyo, ang kanyang mga turo, gawing disipulo ko ang lahat ng bansa, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kasama din yung pagalingin ng mga may sakit, palayain ng mga inaalipin ng dyablo o demonyo, okay? Linisin ang mga marumi. Ibig sabihin, tulungan natin ang mga makasalanan na makabangon sa pagkakasala at tulungan natin ang ating mga sarili bilang makasalanan na rin na makabangon sa pagkakasala. Pagbabalik loob sa Diyos ang tinutukoy ng Panginoon. Linisin ninyo ang mga madudumi. Pagbabalik loob yon. Ang bukid ay ang daigdig. Alam nyo, bilib na bilib ako, hangang-hanga ako sa mga SBD. Sa mga, yung SBD po ay Religious Congregation na mga misyonero na nagmimisyon sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang sila sa religious congregation na isa sa malalaki sa mga religious congregation. Alam nyo ang isa sa kanilang marching order? Ang isa sa kanilang marching order, the world is our mission. Kung kayo'y nakikipagsulatan sa isang SBD, lalo na yan pareho siyang reliyoso, gumagamit sila ng isang template. Tapos may logo, tapos makikita nyo dun sa sulat, may logo, may larawan ng daigdig. Tapos sa larawan ng daigdig, nakapaikot ang isang animoy krus. At nakalagay sa teksto, the world is our mission. Ganda, di ba? Ang daigdig ang ating mission. So, tayo, kung ibibilang natin ng ating mga sarili sa mga taong kabilang sa pinaghaharian ng langit, kung ginagawa natin ang mga kalooban ng Panginoon, tayo'y may misyon. Nagbigay ang Panginoon ng mga gagawin sa kanyang mga alagad at kung tayo'y Kristiyano, kabilang tayo sa pagiging alagad. At ang bukid, ang daigdig, ang ating misyon. Ayon dito sa talinagang ito. So una again, may naghahasik ng mabuting binhi, ang anak ng taong Panginoon. May naghahasik ng damo, ang dyablo. May mabuting binhi, mga taong kabilang sa kaharian ng langit. May panirang damo, kabilang sa masama. May bukid ng daigdig na siyang ating misyon. Kung tayo'y kabilang doon sa mga taong pinaghaharian ng langit, sumusunod sa kalooban ng Diyos.
Isa pa dun sa talinghaga, may tinatawag na panahon ng pag-aani. Ano naman yung panahon ng pag-aani? Sabi ng Panginoon sa kanyang paliwanag, ito'y tumutukoy sa katapusan ng daigdig. At sa katapusan ng daigdig, ayon sa Panginoon, magkakaroon ng gantimpala o parusa, reward and punishment. Reward for those na gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos at punishment doon sa mga naging kabilang sa masama. So anong lesson? Anong lesson ng Ebanghelyo? Marami pong lesson ng Ebanghelyo. So kung expand natin, sundin natin yung sinabi ng kaibigan ko. Una, first lesson is, there is a clear choice for us. May malinaw na pamimili ang ibinibigay sa atin. What is that clear choice? The choice is whether magiging choice mong maging good seed, mabuting binhi, it's your choice. Or magiging choice mong maging damo, masamang damo. Okay? So there will always be a choice. Simulat sa pool, mula sa pagkakalalang ng tao at mundo, binigyan ng Diyos ang tao ng pamimilian, ng choice. Hindi ipinipilit ng Diyos ang kanyang sarili na sundin siya. Binibigyan niya tayo ng kalayaan. Hindi niya tayo ginawang tulad ng mga robot o mekanismo na kung ano lang ang sabihin niya, yun na lang ang magagawa at gagawin natin. So unang panahon, sinabi ko sa inyo, simulat sa pool, mula sa pagkakalalang ng tao at mundo, anong binigay niyang choice? Una, kila Adan at Eva. Maaari niyong kainin ng lahat ng bunga ng punong kahoy sa paraiso. Ngunit, huwag niyo itong kakainin. Okay? Dahil pag kinain niyo, kayo'y mamamatay. Okay? So, nagkaroon, binigyan ng choice ang tao, whether susundin niya ba yon o hindi. Lalabagin niya ba ang niloloob ng Diyos o hindi. So, ano nangyari? Nilabag nila. Meron silang choice. Meron silang choice. Kahit may tukso ang demonyo, kung naging choice nilang huwag maniwala sa kasinungalingan ng demonyo, di sana nangyari yun. Because God gave them a choice, nasa kanilang naging napunta sa kanilang balikat ang consequence ng kanilang choice. Okay? So, lesson number 1, there is a clear choice for us. Whether tayo ba'y gagawin natin maging mga taong kabilang sa kaharian ng langit, maging mabuting binhi, o tayo maging kabilang sa masama, maging sa mapanirang damo, maging kasama ng mapanirang damo. Choice. Choice. And remember, with every choices, there will always be consequences. What is the consequence? The reward or the punishment. Anong gagawin doon sa mga damo? Titipunin at susunugin. Parusa yun. Anong reward para dun sa mga taong gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos? Magliliwanag sila sa kaharian ng langit. Malinaw yun. Kung babalikan natin, again po, Mateo, Kabanata 13, mga talata 24 hanggang 30, yung talinghaga, samantalang ang paliwanag ng Panginoon ay nasa talata 36 hanggang 43. First lesson, there is a clear choice for us. Gagawin ba natin? Susundin ba natin? Ano ang ating pamimilian? Tayo ba'y bibilang natin ang ating sarili, susunod sa kalooban ng Diyos, to be a good seed or a bad weed? Pipiliin nating sumunod pa sa masama, gawin ang masama. Lesson number 2. Are we going to allow ourselves to be sent
Papayagan ba natin ang ating mga sarili na maisugo? Ang Panginoon sinugo niya ang mga alagad. Nagkaroon ng 10th World Youth Day sa Pilipinas. Ano yung main theme ni Pope John Paul II? As the Father sent me, so I am sending you. As the Father sent me, kung paano ko isinugo ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Nasa Biblia po yun, nakasulat. And you can research about anong aklat, anong kabanata, at anong talata. As the Father sent me, so am I sending you. Now, are we going to allow ourselves to be sent? Again, magkakaroon ng choice. No or yes. No or yes. We will say no to God. We will reject the offer of God for us to be sent. Okay, hindi natin na pakialam ko ba tungkol sa Diyos? Pakialam ko ba sa mga gawain tungkol sa Diyos? You are rejecting God. You are saying no to God. But every time na gagawin mo, isa sa buhay mo yung kanyang mga sinasabi, you are saying yes to God. Sinong modelo natin sa pag-say yes? The Blessed Mother. Di niya naintindihan. Pero yun ang sabi sa kanya eh. And so, pinilit niyang magawa at pinilit niyang sundin. Di natin sinasamba si Maria. Pero modelo siya ng pagsunod. Modelo siya ng pagsagot ng yes. She allowed herself to be sent. Okay? Niloob niya ang kanyang sarili na makasunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang kanyang yes. Kahit hindi niya naintindihan. Paulit-ulit yan sa atin. Tinuturo. Hindi talaga tuwirang naintindihan ni Maria ang sinasabi ng anghel. Paano mangyayari to? Ako'y dalaga. Okay? Wala akong asawa. Tapos sasabihin, magbubuntis. Tapos manganganak. Tapos ang ipanganganak, Emmanuel, God is with us. God Himself. Hindi niya naintindihan. Anong sabi niya? Mangyari nawa ayon sa iyong sinasabi. Sabi niya sa anghel. Sumagot siya ng yes. Second lesson, are we going to allow ourselves to be sent? Many people say yes. Many people say no. Many people accepted the mission. Many people say no. Pakialam ko ba tungkol sa Diyos? Pakialam ko ba tungkol sa mga bagay pang Diyos? They rejected it. They rejected it. The offer of God, they rejected it. Okay? So, God's invitation for us is to be sent. Right now, this time, mag-decide ka na. One, your choice. Kasama ka sa masama, gagawa ka ng masama, o gagawa ka ng mabuti. Gagawin mo mga mabuting kalooban ng Diyos. Lesson number 2, are you going to allow yourselves, sagutin natin yan, to be sent, or you will reject God's invitation to be sent? As the Father sent me, so am I sending you. 10th World Youth Day. Sa mga kaidaran ko, 52 years old na po ako. Alam ko, kung babalikan niyo yan, maiisip niyo, mapagninilayan niyo. Yun lang, yung talata lang na yun. Kung paano ko sinugo ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Lesson number 3. Sabi sa inyo, madaming lesson yun. Consider the time being. Isipin niyo ang panahon. Isipin niyo ang panahon. Sabi, ulit-ulit, maiksi ang buhay. Oo nga, napikit, nadilat ako. Noon, ay naalala ko, 12 years old ako, birthday ko, 12 years old, humiling ako ng ice cream sa mga magulang ko. Mahirap lang kami, hindi ako napagbigyan. Walang dumating na ice cream.
Alalang-alala ko yun. Iyak ako ng iyak. 12 years old ako. Napikit, nadilat. Ngayon, 52 years old na ako. Ang bilis ng panahon. Sabi, sa mga malalakas na tao ang buhay umaabot ng 70, 80, 90. Sa malalakas. Paano siya mahihina? Baka 40, 50, 52 na ako. Hindi ko alam kung ako'y mahina o malakas ang aking kalusugan. So, para ding naghahabol ako sa panahon eh. Naghahabol ako sa panahon, mga kapatid. Itong ginagawa kong ito, paghahabol sa panahon. Malay natin, gaano kabilis ang buhay. Sabi ko nga sa inyo, napikit, nadilat ako. Dilat ako, 12 years old, napikit. Pag dilat ko uli ngayon, 52 years old na ako. Ilang taon na lang, 8 taon na lang, senior na ako. Lolo na po ako. So parang naghahabol din ako sa panahon. Kasi nung kabataan ko, reckless youth din ako eh. Paborito ko ang kanta yung Amazing Grace eh. Amazing Grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Mapangatawanan ko sana. Mapangatawanan ko sana. Consider the time being. Darating at darating ang panahon. Ano yung panahon? Yung panahon ng pag-aani kung saan magkakaroon tayo ng reward o punishment sa ating mga ginawa. Kung wala kang awareness sa panahon, kung hindi ka masyadong conscious sa panahon at sa iyong mga ginagawa, reckless living yun. Reckless living. At hindi mo gugustuhin na sa katapusan ng panahon, panahon ng pag-aani, katapusan ng daigdig, na sinasabi ng Panginoon, mapabilang ka sa mga parurusahan. Mas gugustuhin natin magkaroon ng buhay na walang hanggan bilang reward sa ating mga ginawa. Although, di ba, sabi ng kanta, buhay, hindi naman tayo talaga maliligtas sa ating mga gawa lang, kundi dahil maliligtas tayo, kundi dahil kung anong ginawa ng Panginoon. Kung sino siya, siya'y Diyos na siyang nagligtas sa atin. Ang ating mga mabuting gawa, ano lang natin yan, patunay na ang ating paniniwala sa Kanya hindi patay. Hindi patay. Sinasabi mong naniniwala ka sa Diyos, wala namang makitang gawa ayon sa kalooban ng Diyos. Walang silbing pananampalataya yung patay. Kahit sabihin mong mabuting gawa, basahan lang. Narinig ko na yun. Mga protestanteng born again. Alam niyo, mabubuting gawa, basahan lang yan. Ang tunay na nagbigay kaligtasan, ang sakripisyo ng Panginoong Diyos. Tama naman yun, nakasulat. For us not to boast about it, yung ating mabubuting gawa. Pero my friends, ang mabuting gawa, kahit ituring mong basahan, pag ipinunas mo sa isang madumi, yung maduming bagay na yon, nalilinis kahit papano ng sinasabi mong ng sinasabi mong basahan. Ng sinasabi mong basahan. Yung mabuting gawa na sinasabi mong basahan, ipunas mo sa maruming bagay kahit papano nakalilinis yun nung maduming bagay na yun. Di naman natin sinasabing maililigtas tayo ng ating mabuting gawa eh. Di naman natin yun ang kiniklaim natin. Alam natin sa kalaliman ng ating loob at damdamin, tayo maliligtas talaga sa mga ginawa ng Panginoon sa kanyang mga sakripisyo sa Kalbaryo. Ang ating mabuting gawa, hindi dapat ipagyabang, for us not to boast. But then again, it is a proof na ang ating paniniwala sa Diyos ay buhay. Hindi ibig sabihin walang kabuluhan. Okay? Kung walang kabuluhan yun, sasabihin pa ba yun ng Panginoon na
Ang mabuting binhi mga taong kabilang sa kaharian ng langit. Kailan ka magiging kabilang sa kaharian ng langit? Di ba once na sumunod ka sa kalooban ng Diyos? May kalooban bang ang Diyos na masama? Di syempre gagawin mo mabuti bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tapos sasabihin mo, hindi importante yan. Common sense din naman po. Hindi sa pagsasabi ko nagyayabang ako na kayo walang common sense. Common sense lang din po. Paano mo patutunayan na may Diyos ka nga? Paano mo patutunayan na itong Diyos mo na ito, mahal mo nga? Tapos di ka naman susunod sa kanyang mga pinagagawa. Magmahalan kayo. Ito ang patunay na kayo'y mga anak ko kung kayo'y magmamahalan. Love one another. Hindi love another one. Hindi love another one, kundi love one another. Napahaba na po. And fourth, magbibigay pa ba tayo ng pang-apat? Huwag na. Huwag na. Kung minsan, pag masyadong madami, wala nang wala nang tumimo sa loob natin. So again, isa-isahin natin yung aral. Iisa-isahin ko sa inyo bilang sharing ko. Number one, lesson number one, talinghaga tungkol sa mapanirang damo sa triguhan. Binibigyan tayo ng Diyos, number one, there is a clear choice for us to be either become a good seed or bad weed. Lesson number two, we must or we should allow ourselves to be sent into the world. The world is our mission. As the Father sent me, so I am sending you. Third lesson, consider the time being. Maging aware at conscious tayo ng ating buhay may katapusan at may panahon ng pag-aani ng sabi ng Panginoon. Yun ang katapusan ng daigdig kung saan ang bawat isa sa atin either magkakaroon ng reward or punishment. Ganda ng ating pag-aaral ngayong gabi. Kung babalikan niyo po ang bidyong ito, maganda buksan niyo ang inyong mga Biblia. Ulitin natin ang Ebanghelyo para bukas. Ayon sa aklat ni San Mateo, Kabanata 13, chapter 13, verses 24 to 30. Manalangin po tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesus. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian at kadakilaan. Panginoong Yesus, patawarin mo po kami sa panahong ligaw kami sa aming landas, na mas naniwala pa kami sa mga kasinungalingan ng masama, na sa mga panahong ibinilang namin ang aming mga sarili sa masama, sa pagpiling gawin ng mga masasamang bagay, sa aming choices na naging mali. Patawarin mo po kami, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa mga aral na patuloy mong binibigay sa amin at patuloy namin na pag-aaralan. Patimuin mo po ang mga ito sa aming puso. Hinihiling po namin, Panginoon, na linisin mo kami sa anumang kasalanan. Linisin mo kami sa mga pagmamalakit kayabangan kahit na kami nakagagawa ng mga bagay na mabuti bilang pagsunod sa iyong kalooban. Ako, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kayabangan. Alisin mo sa akin ang pagmamalaki sa mga nagagawa kong mabuti. Personal ko po itong kahilingan sa iyo at hinihiling ko rin po para sa mga kaibigan at kapatid. Tulutan mo kaming laging magkaroon ng mabuting loob katulad ng aming Inang Maria
na may kababaang loob sa kanyang pagkaaba na nakasunod sa iyo. Alisin mo uli sa amin, Panginoon, lahat ng uri at anyo ng kayabangan ng mga pagmamalaki. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyaya at pagpapala. Patuloy mo kaming patnubayan, kabayan, iligtas sa anumang panganib, kapahamakan at malulubhang pagkakasakit. Hinihiling namin sa iyong pangalan, Panginoong Hesus, naghahari kang kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat po sa pakikiisa sa akin sa ating mga pag-aaral. Patuloy ko po kayong inaanyayahan. Huwag kayong bibitaw. Huwag kayong bibitaw. Panalangin niyo rin ako na patuloy akong mapatnubayan sa aking mga sharing, sa aking mga reflections upang magbigay buti, lalo na higit sa mga bata. Marami akong kaibigang estudyante, mga kabataan. Sana ang mga sharing na ito hindi mapunta sa pagbibingi-bingihan o pagpasok sa isang tenga labas sa kabilang tenga. So muli po, magandang gabi. Paalam po sa inyong lahat hanggang sa mga susunod na araw ng ating pag-aaral. Paalam po, paalam.